Ika-30 ng buwan ng Agosto taong 2017, sa katahimikan ng isang gabi sa Biñan, Laguna ay may isang sementeryong naging saksi sa isang karumal-dumal na krimen. Isang lugar na dapat ay para lamang sa mga yumao, ngunit sa gabing yaon, naging puok ito ng kasamaan dahil sa pagitan ng katahimikan sa lugar, isang minor de edad na babae ang pinagpiestahan ng 8 mga kalalakihan. Ang biktima na si Pauline, hindi niya tunay na pangalan, ay dumalo lamang sa isang birthday party sa Biñan, Laguna. Nilasing, dinala sa sementeryo tsaka nilantakan ng mga lalaking hayok sa laman. Pero ano nga ba ang buong kwento sa nangyaring insidenteng ito? Sino-sino ang mga salarin at makakamit kaya ng bata at ng pamilya ang hustisya? Magtatakip silim na noong August 30, 2017 nang dumalo ang biktima na itatago natin sa pangalang Pauline sa nasabing birthday party sa Biñan, Laguna. Si Pauline ay isa lamang 14 anyos, inosente, masayahin pero wala siyang kamalay-malay na ang pupuntahan niyang kasiyahan ay mauuwi sa isang napakalalim na bangungot. Wala siyang kaalam-alam sa masamang planong inihanda para sa kanya. Habang lumalalim kasi ang gabi at nagkakasiyahan ay bigla siyang inalok ng alak ng ilang mga lalaki na nandoon. Noong una ay tumanggi ito pero kalaunan, para mapagbigyan ang may kaarawan ay tumikim nga ito ng kaunti. Paunti-unti lang pero nang dahil sa hindi nga siya sanay uminom ay madali lamang itong nalasing. Lingid sa kanyang kaalaman na plano pala talaga ng ilan sa kanila ang lasingin siya. Habang siya ay unti-unti nang nawawalan ng ulirat dahil sa kalasingan, ang mga mata naman na mga masasamang loob ay nag-aapoy na sa pagnanasa. Hanggang sa hindi nga nagtagal ay tuluyan nang nawalan ng malay ang dalagita. Noong gabi ding yun, habang lantang gulay si Pauline, ay isinakay siya sa isang motorsiklo pero sa halip na ihatid pa uwi ay dinala siya sa isang abandonadong bahagi ng sementeryo sa Biñan. Doon ay 8 mga lalaki ang halinhinang gumahasa sa kanya. Walang mga awa, walang takot at ang isa sa kanila ay walang hiyapang kumukuha ng video habang isinasagawa ng kanyang mga kasama ang panggagahasa sa bata. Pagkamulat ng mata ni Pauline ay puno na ng pasa ang kanyang katawan. Magulo ang kanyang isip ngunit unti-unting bumabalik ang kanyang napakapait na alaala. Ang kanyang ina, ang unang nakaalam sa kalbaryong kinaharap nito sa isang madilim na sementeryo at sa 8 mga kalalakihang gumalaw sa kanya. Ayon sa kwento ng ina ni Pauline, ay nakilala umano ng bata ang mga gumalaw sa kanya sa mismong birthday party ni Mark Anthony Capina na siyang dinaluhan nito. Sa pagkakakwento ng anak nito sa kanya sa mga nangyari ay sinabi nito na nilasing siya hanggang sa mawalan ng malay. Dinala sa sementeryo at salitan siyang ginalaw habang lantang gulay. Ayon pa sa ina ni Pauline ay may isang saksi umano silang nakausap kung saan isang personahe umano ang nagplano kung saan dadalhin si Pauline. Dagdag pa nito na noong gabing yun habang pinagpaplanuhan kung paano nila isasagawa ang kanilang maitim na balak sa dalagita ay nagdala si Mark Anthony Capina ng marihuana at tumira pa ang mga ito. Ayon naman sa kwento ni Pauline, isa si Capina sa mga gumalaw sa kanya at binanggit din niya ang pangalang Benji Cornejo na isa rin umano sa mga lumapastangan sa kanya. Dito ay sinabi niya na pagmulat ng kanyang mga mata ay nakita niya si Capina sa ibabaw niya at nakapwesto naman sa uluhan niya si Cornejo.
Nagsalita pa umano siya at sinabing kung maaari ay pauwiin na siya, pero tumanggi umano ang mga ito at may nagsabing pagbigyan na lamang niya si Kapina dahil birthday naman daw niya. Sinasabi din niyang ilang ulit siyang nagising at nawalan ng malay at nang minsang magising nga umano siya ay katabi naman niya ang isa ring suspect na may pangalang Ronnie Lauriola. Dagdag pa nito na nakita niya na kinukuhanan pa siya ng video habang ginagalaw. Hindi naman naging malinaw kung paanong nakauwi ang biktima. Pero nang dahil sa tulong ng ina ni Pauline ay nakapagsampa ng reklamo ang biktima sa mga otoridad at kalaunan ay nahuli sina Kapina at Cornejo. Subalit kahit na malinaw naman ang kwento ni Pauline ay mariin pa ring itinanggi ng dalawang sospek ang paratang. Ayon sa ulat, ang mga akusado na sina Mark Anthony Kapina, Benji Cornejo at 6 pang mga akusado na sina Ronnie Lauriola, Victorino Hornillua, Wilfredo Hicana, Lawrence Deza, Macboy Cervantes at isa pang alias Pau Pau ay sinampahan ng kasong rape by multiple persons. Isang napakabigat na krimen, ngunit ang detalye ng pag-usad ng kaso ay tila tinabunan na ng limot at katahimikan. Oo nga't naisampa na ang kaso sa korte, pero hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na ulat kung lahat ba nung 8 salarin ay nahuli, nabilanggo o nahatulan. Tulad ng maraming kaso sa bansa ay nananatiling bukas ang sugat at nakabinbin ang hustisya. Ganun pa man, ang sementeryo ay ang huling hantungan ng mga katawan, pero para kay Pauline, ito rin ay naging libingan ng pagkasira ng kanyang pagkatao. 8 kalalakihang hayok sa laman at isang sistemang tila walang malasakit. Hanggang kailan tayo magbubulag-bulagan sa mga ganitong klaseng karahasan? Ito ay kwento ng kabataan, babae at biktima na dapat ay naririnig, hindi kinakaligtaan.